Sa susunod na buwan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero naintindihan ba ng taong bayan ang halaga nito at malaking epekto sa buong bansa? Yan ang naisipagbigay alam ng isang grupo sa mga ordinaryong Pilipino. Ang maiparating kay Juan de la Cruz kung ano ang ibig sabihin ng isasagawang mahalagang constitutional process. Yan ang umarangkatang balita ni JM Pineda live mula sa Maynila. JM? Just Jack, alam mo, pahirapan para sa mga ordinaryong tao na maintindihan itong gumugulong na impeachment pre-trial at sa mga susunod na araw nga, impeachment trial nitong pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte. At sa ngayon nga ay bulag pa sa proseso ang maraming Pilipino pagdating doon sa mga mangyayari pa dito sa trial na ito. Pero ang Bantay Senado nga ay umiikot ngayon at nagbibigay impormasyon, naglalagay ng information dissemination sa iba't ibang lugar para mapaintindi sa mga simpleng ordinaryong tao ang nangyayaring impeachment trial sa Senado. Kalat ang fake news sa Pilipinas at maraming nabibiktima, lalo na sa social media. Kabilang yan sa target ng Bantay Senado na bawigin ngayong gumugulong na ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Iba't ibang termino nga at sitwasyon ang posibleng magamit sa trial ng pangalawang Pangulo para maipakalat ang mga maling impormasyon. Layunin ng grupo na ipaintindi ang mga komplikadong bagay sa mga mamamayan at maipaliwanag sa simpleng salita. Ngayong araw, Maynila ang pinuntahan ng Bantay Senado ng Team Pinas kung saan ang mga estudyante mula sa De La Salle University at ilang mga residente na malapit sa lugar ang imbitado. Dito ay inilahad ng Bantay Senado kung bakit nga ba dapat pusisiin ang mga nangyari sa Senado. Pati na rin yung mga gulo na nangyari at bangayan ng mga mababatas ay dapat din daw maunawaan ng mga Pilipino para hindi magkaroon ng kalituhan. Dapat rin daw mabigyan ng tamang konteksto yung mga kaganapan bago pa umakyat noong nakaraang mga araw sa Senado yung impeachment complaint. Sa mga ordinaryo at simpleng salita umano ay nabibigyan ng tamang direksyon ang mga Pilipino na hindi agad naiintindihan yung mga nagaganap sa mataas na kapulungan. Jack, sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa nga ng pag-ikot itong Bantay Senado, partikular na sa Pasig. So yun doon yung susunod nilang pupuntahan ngayong linggo nito. At ngayon nga, makakasama natin ang isa sa mga miyembro ng Bantay Senado, si Attorney Dino De Leon. So mapalad tayo na nakasama natin si Attorney Dino. Sir, good afternoon. First question ko about sa pre-trial. Any comment on that, sir? Dalawang beses na or tatlong beses na nangyaring pre-trial. Any comment on Bantay Senado, sir? Well, una ko sasabihin para sa Bantay Senado, nagtataka kasi kami kung bakit hindi ito bukas sa publiko. Para sa akin palagay, every aspect of the entire process should be open to the public. Kasi tandaan natin constitutional ito. So ibig sabihin, pag constitutional, lahat tayo ay apektado. No? And yung trial naman, kahit man yung pre-trial sa mga ibang korte, pwede kang pumunta dito doon yung mga, bukas nga yung mga pre-trial ng mga private cases. Pwede tayo pumunta sa korte at panoorin yung pre-trial because the court is a public space. So hindi dapat exception dyan yung fact na dapat bukas rin sana yung pre-trial ng impeachment sa publiko. Having said that, sana mababawasan sana yung mga agam-agam. May mga ngayon nanguhula kasi tayo. Sabi, kinain ng buhay yung depensa, kinain ng buhay yung prosekusyon. Bakit merong mga ganitong klaseng mga conspiracy theories? It's because it is not transparent. So ang panawagan ng Bantay Senado, every aspect of the trial should be open to the public. Anyway, pera ng taong bayan yan ang pinag-uusapan. At yung buong proseso, subsidized by taxpayers' money. So it's only but proper that the people should be able to take part of the process, including the pre-trial. Sir, based sa constitution natin and of course sa history, nung mga nakaraang mga impeachment trial, bukas ba talaga yung pre-trial kapag mga ganito sitwasyon? Well, ang pagkakaalala ko itong mga pre-trial is open sa media. Ibig sabihin pwede maupo doon. Ngayon kasi kahit man lang yung mga members of the media ay pinapaalis pagkatapos ng konting photo ops, at pagkatapos ng konting opening statement. I don't think that is proper, And hopefully para mabawasan na lahat ng mga conspiracy theories about what's happening behind the scenes, sana mabuksan yan. Ang sabi nga nila, di ba? Sunlight is the best disinfectant. And maraming salamat, Attorney Dino. At ngayon nga ay kakatapos lang actually nung event ng Bantay Senado dito sa isang gym dito sa Maynila. At titignan natin kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod na araw pagdating dito sa pagbabantay ng grupo sa nangyayaring impeachment trial. Balik sa iyo, Jack. Maraming salamat, JM Pineda.